Magandang oras sa mga ka-good news. Naku, ang Quad Committee ng Congress ay galit na galit kay Digong dahil sa 2 beses na hindi niya pagsipot sa scheduled hearing niya. Narito ang ulat, atin na panoorin. Questionable para sa mga kongresista ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Gayong nakaharap naman ito sa subcommittee hearing sa War on Drugs ng Senate Blue Ribbon noong October 28. Sa unang liham na ipinadala ng counsel ng former president na si Attorney Delgra noong October 21, sinabi nitong hindi makakadalo si Duterte dahil hindi maganda ang pakiramdam nito. Gayunman, tiniyak nito ang willingness ng kliyente niyang humarap sa Kamara pagkatapos ng November 1, 2024. Subalit sa ikalawang liham nito para sa Quadcom na may petsang November 5, 2024, iginiit na nitong hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa iba't ibang dahilan. Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Totoo. Talagang natatakot yun kasi ang dami nyo dyan. Doon sa Senado, hindi siya natatakot kasi nandun si Robin Padilla, nandun si Bato, nandun si Bongo, nandun si Cynthia Villar, at karamihan sa senador doon ay kaibigan niya. At walang sumipot eh. Kahit si Coco Pimentel ay umalis lang. Hindi tinapos yung sesyon. At tanging si Hontiveros lang talaga ang naroon, nagipag face to face kay Digong. Kaya dito sa Congress ay wala siyang kawala dito, wala siyang ano dito eh. Wala siyang tauhan dito. Lahat ito anti-Digong to eh. Kaya talo siya dito. Kaya ala rookie. Huwag ka nang sumipot. Kasi mapahiya ka lang dyan. Wala kang kaano-ano eh. Wala kang kaibigan dyan sa Congress. Kaya yan ang ginawa ni Digong. Astig eh. Okay, patuloy tayo sa video. Napumunta dito? Si Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, duda ng sisipot pa sa kahit anong Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte. But just to be honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. Okay. I really have a strong feeling that he will never attend the Quad Committee. Okay. And since Attorney Delgra is his lawyer, I would wanted to ask him about the content of his letter. Samantala, humarap sa Quadcom sa pamamagitan ng Zoom platform si dating police officer na si Eduardo Asierto. Si Asierto ang nagsasabing may kaugnayan sa illegal drug operations ang mga negosyanteng sina Michael Yang at Alan Lim. Ayon kay Asierto, si dating Pangulong Duterte umano ang protektor ng sinasabi nitong drug lords. Ayun, teka, balikan natin tong video. Makikita nyo dito, katabi niya to eh. O ayan o. Ayan, sino yan? Yan si Michael Yang. At sabi nila, advisor yan ni Digong noong presidente pa siya. Bakit maging advisor mo yung drug lord? Diba? At meron pang Alan Lim, drug lord din. Palaging kasama din yan ni Digong. Kaya mayroong koneksyon ito. Kaya nga, inimbestigahan ng Quadcom kasi baka meron pa silang makalap dyan ng mga ebidensya para gagamitin kontra kay Digong. Okay, pagpatuloy natin ng video. Michael Yang at Alan Lim. Ayon kay Asierto, si dating Pangulong Duterte umano ang protektor ng sinasabi nitong drug lords. Dalawa rin umano sa kasamahan niya ang napahamak dahil sa kanyang expose. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung nadiscover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sino po ba ang may kagagawa ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte.
Hindi naman napigilan ni Jimmy Cuban, dating intelligence officer ng Bureau of Customs, na mapaluha nang mapanood ang kaibigang si Asierto sa pagdinig. Si Cuban ang testigo sa Quadcom na nag-uugnay kina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa shabu shipment sa pamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Ito yung grabe na sindikato sa droga. Itong nilagay sa magnetic lifter. Ipawalang pa didma-didma lang dito si Digong eh. Akala natin na kung sinong drug lord ang may-ari niyan, bakit nakapasok sa custom at nilagay sa loob ng magnetic lifter. Yun pala, siya ang ituturo eh. Kaya nga ay maraming natiklo na mamatay sa mga nakadiscovery nito. Kaya ngayon, ayan, merong naghahabol, di ba, sa may kasalanan. Pasensya na tayo diyan, wala tayong magawa. Trabaho yan ng Quadcom na mag-imbestiga. Okay, at kung totoong may kasalanan sila, ay panagutan nila ito. Dahil ginawa nila habang nasa pinakamataas sila na posisyon sa gobyerno noon. Yan ang bawal na bawal. Huwag ka nang magtrabaho sa gobyerno kung gagawa ka lang ng mga ganito, di ba? Mag full-time ka na lang, sindikato, kung yan talaga ang gusto nyo. Okay, tapusin natin ang video. Ayon kay Cuban, katulad ni Asierto, nalagasan din siya ng mga kasamahan. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, in their purpose to save the Queen, in order to become the next president. Aba. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Both administrations. So meron palang sandali lang, meron palang Davao Queen, Queen of the Mafia ng Davao at gustong maging presidente. Sino kaya ito? Meron ba kayong alam? Paki-comment mamaya kung sino ito. Okay, tapusin natin ang video sa ito kay Congressman Barbers. Achieve reductions in crime and drug-related offenses. But the Duterte administration's approach was more intensive and controversial, with high casualties and widespread operations. The Marcos administration has made efforts to continue the campaign with fewer fatalities, a higher concentration on strategic arrests, and increased operational efficiency, suggesting a potential shift towards a more systematic and less violent anti-illegal drugs approach. Okay, yan ang maganda. Dahil malaki ang resulta, maganda ang resulta, pero lesser ang mga namamatay. Hindi katulad nung panahon ni Digonio ay ang daming namamatay talaga. Kahit na mga mga drug dealer ay may karapatan pa rin mabuhay. Kaya nga meron tayong batas kasi ikukulong yan eh. Dapat ikukulong, hindi papatayin. Kasi hindi pa yan nahusgahan. Ngayon, yung mga drug lord na malalaking isda ay kasama-kasama pa ng di ba? Kaya napaka-unfair. Binabaril yung mga busabos lang, di ba? Yung small timer. Pero yung malalaking isda ay kasama-kasama pala. Parang pelikula lang na kung hanapin mo kung sino yung pinakasindikato ay amo mo lang pala. Kaya mahirap magtrabaho sa mga ganyan. Yung kalaban mo pala ay yung pinakamataas na tao. Okay, so hanggang dito na lamang tayo mga ka-good news. Mga kababayan, comment nyo na lang sa ating comment section ang inyong mga saloobin at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Paalam at ingat kayong lahat.